Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ang Ginoong natin inyo, pinundugikan sa Ebanghelyo sa Malalasan Lukas. Wala madugay na gandang si Maria o Gali pag-antos sa kabungkuran. Nantos sa kalungsod sa Judea, niantos siya sa balay ni Zacarias, ng musta kang Isabel. Sa pagkabatid ni Isabel sa pangkunsta ni Maria, pinipong ang bata sunod sa iyang tiyan. Kanya napuno sa Espiritu Santo si Isabel. Misulti sa kapuso, ulahan ka sa tanang babae, ulahan ng bata na imong ianak. Ano ka nga ang miduaw man tinako ang inahayin sa mong Ginoo. Kaysa pagkadungog ko ngayon sa imong pangmusta, iulpot sa kalipay ang bata na akong isaba. Ulahan ka ng itubo na matuman ngayon ang mensahe sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated. So magandang hapon sa lahat. Ay mga kadaling na nandito. Sisikapin ko ng salita ng salitang ugan. Ang inubuong mga baritos. Sa ating Ebanghelyo ngayon, si Mama Mary ay nagmamadali. Dahil grabe yung galak niya, grabe yung saya niya. Hindi sa kayamanan, sa mundo. Hindi sa possession, hindi din sa pera. Simple lang, bakit masaya si Maria sa Pasko, unang Pasko? Dahil sa presensya ng ating may kapal. Tayo ay hindi na excited minsan, lalo na kapag patanggal tayo, wala na yung excitement. Hindi katulad ng mga bata, kapag meron ng laruan, puno na yan ng saya. Pero hindi naman talaga nawawala ang excitement. Lalo na kapag nakafocus tayo sa buhay ng presensya ni Kristo ngayong Pasko. At ito yung dala ni Maria ni Santa Isabel. Si Maria, yung bata sa loob, kanyang sinapituna ay lugar sa loob. Si San Juan Magpupunya. So I hope this celebration of Christmas will fill our heart with joy. And that joy is emanating from the presence of Christ. It is not an absence of trials. It is not an absence of difficulties. It's part of the process. Sana, ngayong Pasko, let's focus on enjoying the presence of the Lord. Kumusta na yung buhay mo? Nakubulos pa din. Bulo ka. So sana, bilang material blessing ang source ng ating kasiglahan. Ang source sa ating kasiglahan at kasiyahan, ang presensya ng Diyos. Hindi garantiya kung marami kang pera. Kanina, sinusundo ko si Ate Lulot, then may nakilala ko, yung may-ari ng kanilang apartment, doon sila na-stay. Sabi niya, Father, milyonaryo nga ako. Pero wala akong kaligayahan.
Kanina pa. Sabi niya, marami akong pera pa din. So bakit wala akong kaligaya sa Pasko? Therefore, ang pera ay hindi kapagbigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Makamit lang natin ang tunay na kaligayahan if we are conscious, take note, if we are conscious to the presence of Christ in our lives. Kasi mga na, namatay yung asawa niya, yung babae, kilala mo rin. Nag-iwan sa kanya ng 35 years sa kanyang mga anak na pa. Each child, merong 12 million. Meron pa silang mga maraming ari-arian. Father, mayaman nga ako, bakit wala akong kasiyahan? Therefore, hindi talaga pera. Well, nakikinig sa kanya, pinabibigay sa ulo dito, hindi talaga pera. Yung makapagbigay natin ng kapangamahan. Isa lang. Kaya nga, nagmamadali si Maria, Mama Mary. Bakit siya nagmamadali? Dahil sa kagalahan niya. Dahil sa kasiyahan niya. Na siya ay maging ina ng ating may kapal. Nagmamadali siya sa pagbisita ni Santa Isabel. And let us enjoy our presence. Because more than a wealth, yung presensya ng bawat isa natin, I hope i-value natin. Presensya ng mga anak mo is greater than any wealth. Presensya ng tatay at nanay mo, it is more than any wealth. At sana po ay makuha natin yung punto sa Ebanghelyo ngayon. Ang nagbigay saya sa Pasko ang si Cristo. Kahit marami ka pang series ng decoration, ang iwasan ng bahay mo, pero ang dilim naman ng mukha mo. So ngayon, useless yan. Sana ang kaligayahan natin ay nanggaling sa ating Panginoon. Wala nang ito. You are the most meaningless creature if your joy is anchored on this world. If your joy is anchored on your wealth, on your position, on your power, of your influence, all of them are nothing. All of them are nothing. Kahit makukuha mo pa ang buong mundo. So, the very simple joy of Mama Mary is emanating from her son, Jesus Christ. So, ngayong pasong ito, kahit wala tayong matanggap na material blessing, ranting wala tayong matanggap, I hope masaya tayo. Hindi dahil sa material na natanggap natin. Dahil minsan, ito yung nasa isip natin eh. Ano kaya matatanggap ko ng Pasko? Lagi tayong nag-iisip, ano ang ating matanggap? So, sana mabago na natin yung mentalidad na yan. Ang dapat natin ilagay sa isipan natin, ano ang maibigay ko sa kapwa. Alam nyo, seminarista pa ako, sinubukan ko yan. Wala naman akong pera. Pero bumili lang ko ng mga maliit na mga bagay at binigay ko sa mga kaibigan ko. Paglabas ko, binibigay ko sila. It's a simple token. Alam nyo, ang dami kong natanggap. Minsan, nililigan, kadalasan, ang iniisip natin, ano yung natanggap ko ngayon? Yung mga ninang ko, magbigay ba sa akin? So, pag-uwi natin ang ating mentalidad, alam nyo, itong sinarista ko, nagbigay ko ng maliit na bagay sa mga kaibigan ko. Alam nyo, nag-isip din sila. May bago na akong t-shirt, may bag.
Yun ang natanggap ko. Hindi na ako nag-iisip na meron pa ako. Nagbigay na ako. Experimentation. Nagbigay na ako. Ano yung makasya ng pera ko, hindi binibigay ko. Alam nyo, yung nabigyan ko, tatanggap ng regalo ko, nag-isip din sila, ano gusto mo ng sapatos? So ngayong Pasko, huwag kayong mag-isip, ano ang natatanggap mo? Dapat ano ang maibigay? The more you give, the more you receive. Amen? Pero ang pinaka-importante yung receive natin. Pinaka-importante sa Pasko na yan ay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos sa Paskong ito. Amen? At hindi lang yan. Magtatanggap pa ninyo si Kristo ngayon sa pamagitan ng communion. Kanina, pumunta kami sa cathedral, natin si Ate Lolo para magsimba. Pero nahulog na hostiyas. Consecrated host po yun. Binigay natin sa pari ang cathedral. Nahulog. Hindi kinuha. Kinuha ni Ate Lolo at binigay ko sa pari doon. So ngayon, parang hindi niya kilala. Pinapay. So Kristo na pulo. So ngayon, sa pag-receive natin ng communion, dito ko sa ibig ninyo, si Kristo na pulo. So I hope sa ating Christmas party ngayon, ang pinaka-importante ng regalo natin ay ang Kristo. Hindi pa pinaulan. Ay, patatapusin ko tayo. So, sana masaya kayo ngayong Pasko. Especially, natatap na natin. Natatap na natin si Cristo. Ay, pumagkitan ng bayan. Ayun ang Spirit. Kumusta ba yung Pasko mo? Anong punta-punta? Hindi kong piti yung pamilya ko. Kaya lang ng nanay mo, wala ng tatay mo. Si Kristo po. He extended His family, not by blood, but by water. Ano? He extended His unique and royal family, not by blood, but by water. And that's the reason why we are children of God. What is water? Symbolizes God. We are one family. And our family is the church. So, wala nang sa Tagalog ng ito. Na wala na orphan. No more orphan. O ulila. Dahil ang Diyos ay nagtatag na ng kanyang pamilya. And it is the church. We are one family and our Father is God the Father. And we are brother of Jesus. And we have one God, Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? At ang ipadayan at yung pagtuo, manitinda, nagatuo kami sa usang Diyos, sa mahal, magkarugaan sa kanya. Magbubuhat sa langit sa iyo na, sa ng mga makita ang pili, nagatuo kami sa usang Ginoo, sa ito Kristo, ang bugtong anak sa Diyos. Pinagsamahan sa walang payag-uligan. Diyos, igan sa Diyos. Tahayan, igan sa tahayan. Doon Diyos, kasi sa Diyos na matuon. Yan ang pinipinuhan sa katinaiyan sa mahal. Pinakinggan niya naman hingo ang dalan. Yung pinatong mga tao, kaalam sa itong kaluwasan, ikanawang sigigan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya ng lawas si ni Maria maulay ng himong tao. Tungod pinato ilan sa krus, susunod ni Pontius Pilato, nag-ando siya na matay ang ilubon, sentrum at daw na banhaw siya, para matuman ang kasilatan. Sa kanya sa langit, pinagaling sa doon sa kamay. Mubalik siya panmayakon na paghukom sa mga ulip sa mga natay. Huwag iyang ikarin ang walay katapusan. Nagatuon kami sa Espiritu Santo, ang ginong maghahatag sa kinapuhi. Nailan siya sa makanog sa kanan. Doon sa makanog sa kanan, isimbang siya o himay. So, di pinahagis ng mga propeta. Nagatuon kami sa usang santo sa tulikong apostolikong simbahan.
Nagkailang kami sa kabunya, alang sa kapasaylo at sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga milagay, sa pinamuli sa maabot ng kalimutan. Amen. Pagampo sa katawhan. Uban kang Maria maglipon, malipong ituong kita ng Diyos ituman sa iyang mga saan. Uban kang Maria mag-ampo kita ngadto sa amahan sa pag-ingon. Pinuundong ka ang among pag-ampo.